Ding panunuhol. Ito na, dito na tayo Alam nyo, napapaisip ako. Totoo bang may panunuhol? Totoo bang bumaligtad? Throwback ito, kailan ito? Panahon ho na magkatunggali ho sila sa pagka-vice president. Administration, mas maganda yung treatment ng current administration. Nungaling ka! Nung Aman! Saan yung dadalhin nyo? Nagtatanong lang ho kami. Para saan yung 100 million? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Gus. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, eto na. Mapag-usapan lang itong nakikita nyo ba yung litrato? Mapag-usapan lang para meron lang tayong konting update. Kung halimbawa ngayon ang eleksyon, ano ba sa palagay nyo? Sige nga para maganda ang usapan natin. Pero bago naman yan, syempre, dito tayo. Bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa post ni Atty. Baligod. Pero kayo, magkatunggali sa 2028. Ako, dito ako sa kulay green at hindi mababago ang aking pananaw sa tiwala ko sa mga Duterte. Kesa dito sa kulay pink, anak ka ng bogi karudi kain suka. Pero mamaya natin hihimay-himay na. Andiyan po yung join button kung gusto nyo mapadali, kung gusto nyo madaling makita ang ating video, mag-pindot-pindot na ho kayo dyan sa join button na yan. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin, pag-uusapan natin. Ano ho ba yung post ni Atty. Baligod? Ito yung paglalantad niya dito sa apat na nabayaran daw, hindi umano. Itong lumalabas na balita, lumalabas na mga sa social media, 22 hanggang 25 milyones daw. Di umano. Ang kinamal ba? Ang swapang nyo sa pera. Kung totoo man ito, tayo ay nagtatanong lang, bakit lumabas-labas kayo para tumistigo laban dito kay Balulong tapos bigla kayong kakambyo? Ayan breaking news ito dahil sa panunuhol at pananakot Atty. Baligod. Isiniwalat ang ransom at pagbaligtad ng 4 na dating miyembro ng 18X Marines. Wow! Kita nyo, flattered pa si Atty. Baligod. Para sabihin lang na dating 18 Marines. Ngayon, ang tawag sa inyo ngayon, parang totoo na ata yung 4 ay kasama sa maleta gang. Ginit ni Atty. Levy Baligod, legal counsel ng 18 Marines na kinaguri ang Maleta Boys. Okay, tayo tinaguri ang Maleta Boys. Na hindi umano basta kusang loob na binawi ng 4 na dating miyembro ng grupo ang kanilang naunang pahayag. Ano daw ito? Ayon kay Baligod, ang kanilang recantation ay umano'y resulta ng matinding panunuhol. Ito na, dito na tayo Alam nyo, napapaisip ako. Totoo bang may panunuhol? Totoo bang bumaligtad? Kusang loob ba nilang bumaligtad? Kung ano bang termino ang banggitin dyan, isa lang ho yan. Nagpasilaw sa pera. Diba? Kasi kung ayaw naman nila at sinuhulan sila, malamang tatanggi sila kung hindi ito bukal sa loob nila. Siguro, merong perang involved. Hindi mo kikitain niya kahit umabot ka ng 70 years old. Sa pamamasukan sa pagseserbisyo. Kasi nabanggit, 18 ex-Marines. Pero 14 na lang yung Brave na Marines, na ex-Marines dito sa nakikita nating sistema ngayon. Hindi nila kikitain yan. Siguro, nasilaw na. Sabi sa mga balita, tinanggap na siguro daw umano. Di umano, itong panunuhol. At pananakit. Pananakot. Pananakit ka dyan, Kuya Gus. Pananakot. Sinabi rin niyang handa siyang ibahagi sa Office of the Ombudsman
ang mga impormasyong maaaring makatulong sa investigasyon. Nagtungo si Baligod sa Office of the Ombudsman upang ipaliwanag ang kanilang panig at iharap ang sinasabi niyang mga ebidensya. Kabilang dito ang screenshot ng text messages na umano'y may kaugnay sa aligasyon ng text ng panunuhol at mga audio recording ng mga pag-uusap. Gayunman, kinilala ni Baligod ang maaaring hindi tanggapin bilang ebidensya sa korte ang ilang recording dahil sa mga limitasyon sa ilalim ng anti-wiretapping. Nako, hindi pala pwedeng gawing ebidensya 'yan, ano? Apakahirap ng gobyerno natin, ano? Dahil sa leakage ng audio recording o pag-uusap via messenger o video call, meron kasing video o meron hong tawag nito, meron hong audio na na-record at sumambulat ho yung audio na yan. So meaning to say, meron ho talagang pananakot na pinapirma dito kay Baligod, kay Gutesa. Kaso nga lang ang problema, kung halimbawa gusto mong makatulong sa bayan, tatanggi ka, hindi mo pipirmahan yun. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Binigyan ka ng 5 piso, ayaw mo eh. Bakit? Kasi may paninindigan ako eh. Meron akong mga ganto-ganto, meron akong kredibilidad, meron akong isang salita. Dinagdagan na ho ng 20 pesos. Ayaw mo pa rin kasi siyempre, yung makatulong ka sa bansang Pilipinas, isang tulong na yon para maging maganda ang bayan. Inupuerang ka ho ng 10,000. Ayun. Ganun lang kasi. Dahil sa maleta, tapos ang kwento. Di ba? Ano ba nangyayari ngayon? Alam nyo, nangyayari ngayon, pagtatakip na lang ito eh. Dahil si Balulong ay na-hot seat na. Siya ngayon ang pinag-uusapan dito at lalong-lalo na. Itong sabi ng pisan niya, ewan ko kung totoo ba ito. Ilang linggo na ho, 22 na ho. 5 araw na lang ho, 1 buwan na kung kailan ho sinabi ng kanyang pisan na kakasuhan siya. Sabagay, meron naman hong kaso. Meron na hong kaso. Nag-file na nga ho ng counter affidavit yung mga abogado nito ni Balulong. Ang problema, convincing ba? Parang hindi naman kapanipaniwala. Bakit? Bakit si Senador Marcoleta? Napabilis nila may pakulong. Bakit to si Mike Defensor? Napapabilis nilang mapakulong. Yun, isang malaking katanungan ho yun, Kung totoo ba? Itong kwento nila na may kaso. Okay, may kaso. Bakit hindi kagad nakakulong, Mas marami hong issue sa mali-maleta. Mas marami hong pera ang nasayang. Mas marami hong perang nanakaw sa mali-maleta. Kumpara doon sa donasyon lang ho. Donasyon lang ho ang usapan na pakulong nila si Senador Marcoleta. Kayo ng tipaklong kayo. Ano masasabi nyo? Ganyan ho sila kagipit. Pero dito sa pinsan, kwentong kutsero na lang ho ata ito. Malapit na ho ang 2028. Galingan nyo ba? Anyway, tapos na tayo dyan. Ito naman, pag-usapan natin. Kayo ho ba? Dito sa lumalabas na, image na yan. Ano ho ba ang inyong stand pagdating dito? Kasi may mapapakita akong video sa inyo na talagang hindi nyo na ho papaniwalaan. Yung nakakulay pink na yan. Kasi yung mga panahon na magkatunggali sila, magkalaban ho sila, nakanang tokwa. Siraan dito, siraan doon. Pero ano nangyari? Wala na, kinain lahat. Sinuka na nga, kinain pa eh. May video ako ipapakita sa inyo. Ang sabi ng nakakulay pink doon, eto. In the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha.
At yun Tuwan-tuwa ay naman sila, palakpakan, nakatulong oh. sa taong bayan. Hindi yata natatama na i-acknowledge lang yon. Kailangan ibalik yun sa atin. Ngayon, anong ingay nyo sa hidden wealth na yan? Meron ho ba kayong kalampag para sabihin, ibalik nyo yan. Ninakaw nyo yan. Yun ang kanilang bulalas noon eh. Di ba? Throwback ito. Kailan ito? Panahon ho na magkatunggali ho sila sa pagka-vice president. Ngayon, binisita ka lang ho sa Bicol eh. Sumang-ayon na ho. Tuwan-tuwa ho. Yay! Kapalakpakan pa sila. Ngayon, tuloy natin. I cannot give what I do not have. I do not have what you are. Binubu na siya, binubu. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court, saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nunakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Hindi ang pamilya ko ang humahadlang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahadlang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahadlang sa pagbayad ng human rights compensation. Congressman Sige, maglokohan lang kayo dyan. Sino niloloko nyo? Niloloko nyo kami. Noong una, ang tapang nyo magbitaw ng mga pananalita laban sa isa't isa. Pero may papakita akong video ngayon sa inyo. Anak ka ng tipaklong. Parang, ibaboto nyo pa ba ito? Puro budol na lang nangyari sa atin. Hindi kagaya ng BP Sara, walang mga pangako, walang mga sinasabi, walang sinisiraan. Dito, siraan sila na siraan. Magkakainan lang din pala sila na suka eh. Tuloy mo. Hindi po yan totoo. In fact, yung ating pong gobyerno, gustong-gusto nang mabayaran yung ating human rights victims. Pero marami, kakaunti pa lang nga po yung nako-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang. Ang Liberal Party ang humahadlang. Hindi ka. Yun daw bakit ngayon ho? Pwede nyo naman bayaran ngayon. Di ba? Sa panahon ngayon kayo presidente, nasa inyo ang bit, bayaran nyo. So, puro pangako, eto naman ang sagot, ng manok nyo. Manok nyo, eto, ngayon, parang, lab na lab niya na ngayon. Dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration. Nungaling ka! Nung ipapa-impeach ka na ng mga kaliwa noon, sinalo ka ni Tatay Digong. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, sinayang daw yung 6 years. Nakasandal ka din kay Tatay Digong noon. Sobra ka naman. Tapos ngayon, maganda raw ito. Bakit? Yung 500 million ba? Nagawa na ba? Yung binigay daw ni Bangag na 500 million para, ewan ko, saan daw yun? Sa bagay, pag bumapaldo, bumabait. Sabi ni Aling ni Desmer, As far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? Grabe, so sa akin, no? hopefully, ngayon, Tiniraan mo pa si Tatay Digong. Antibay mo, te! Hindi ka pa nakontento. Hindi ka na nga pina-impeach kasi sabi ni Tatay Digong noon, binoto yan ng taong bayan. Patapusin nyo ng termino. Ngayon, yan pala igaganti mo. Nasayang lang daw yung 6 na taon. Ano ba nagawa mo din, te? Tatanong lang naman ho kami,
Diba? Yun ang katanungan namin. Na ngayon na fineflex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Grabe, ano? But anyway, kayo ho, magdesisyon kayo sa image na ito. Ano ho ba ang maitutulong sa inyo? Itong iboboto nyo, yung sinayang daw yung 6 na taon? O itong magaling na Vice President ngayon na hindi naman ho marunong manira at hindi naman ho marunong mangurakot? Ako, andyan yung comment section. Maaari ho kayong magkomento dyan. Napakadali lang magkomento dyan. Itatype nyo lang. I-hashtag ko lang BP Sara pagdating ng 2028. Yun lang, napakasimple lang. Pero pag bumoto kayo, malamang magiging manok to ni Ngagba. Inaaral-aral nila kung makakakuha ng magandang boto to eh. Sa tingin ko, sorry ate hindi ka uusad kay BP Sara. Tandaan mo, 26%, 76% sa Visayas, Mindanao. Sabi nga ni Aling Ledesma, Kuya Gus, wag na natin muna intindihin ng Luzon. Pero marami ho nagalit. Sabi niya, taga Luzon kami, gusto namin, Sara Duterte, ipapanalo namin yan. Sasabihin namin sa mga kamag-anak namin. O, kita nyo na. Magagalit sa atin yung mga taga Norte. Pero sabi niya, solid North daw sila. Totoo ba yun? Diyan po yung comment section. Sabihin niyo sa comment section kung ano yung mga kagustuhan nyo. Madali lang po mag-comment. So, ito pag-usapan natin. Ayuda ng gobyerno hindi nakapagpatas ng tiwala dito kay Ngagba. Totoo naman. Ano ho ba ang nagawa ng ayuda? Ginawa ho nilang tamad ang taong bayan. Umasa. Pero hindi yun na sagot. Ang sagot ho, bigyan nyo ng tamang trabaho. Itong mamayang Pilipino. Bigyan nyo sapat na minimum wage para mabuhay sila ng maayos. Pero yung ayuda, nang dahil kay sticker, pumaldo tayo, mamimigay tayo ng tupad, yan ay dahil kay sticker. Ano nangyari? Bumaha, dahil ninakaw ang kaba ng bayan. Yan ay dahil kanino? Yan ay dahil kay sticker. At dahil kanino? Sa kanyang amo, sa kanyang pinsan. Pasok natin dito. Ayuda ng gobyerno, makatutulong ba ito? Sila ng ayuda. Makatutulong ho ba ito? Nako po, meron nga nagsabi na isang bata, bagyo na naman ho eh. Oo, binaha ho kami. Hindi ho kami kasama sa ayuda eh. Pero sa pampurga ng pag pupurgahin daw yung bata, kasama sila. Hindi, yung punto ho doon ng isang bata. Pag sa ayuda daw ho, wala ho daw sa sila silistahan. Binaha daw sila, wala ho silang, parang piling-pili lang ho daw yung binibigyan ng ayuda. Pero yung pupurgahin daw ho sila, binibigyan ng pampurga, kasama daw sila sa listahan. Di ba napaka-unfair? Kaya nga sinasabi, ang ayuda hindi ho sapat yan. Hindi ho makakatulong yan. Bigyan nyo ng tamang trabaho. Bigyan nyo ng tamang wage. Yan. Bibilib kami sa inyo. Wala nang layoff. Wala nang ganun. Alam nyo, dito lang sa Pilipinas nangyayari yan eh. Sa ibang bansa, wala ho. As long as gusto mo magtrabaho, tuloy-tuloy. As long as nakakapasok ka ng tama, walang problema, hindi ka late, hindi ka absenteeism, walang problema, dire-diretso ang pasok mo. Di ba? Huwag lang magsasara ang kumpanya, doon ka lang mawawala ng trabaho. Pero hanggat ginagawa mo yung trabaho mo at part ng trabaho mo, sinesweldohan ka ng kumpanya, wala hong tanggalan. Dito lang nangyayari yan. Bakit? Alaga ho ata nila ang mga oligarko eh. Hawak nila. Kita mo yung wage. Hanggang ngayon, nasa na. Pero pasok na natin yan, Kuya Gus. Ang daldal mo. Sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. Tama! Alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Yun ang tama daw. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara.
So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. Opo. At sa tingin mo, Doc, itong mga ayuda na sistema o style ay talagang paraan para hindi lubos na magalit yung taong bayan dahil siyempre may mga band-aid solution at hindi masyadong ano na lang, okay, bahala na, parang gano'n na lang sa dating po ng taong bayan dahil nga ay may mga band-aid solution na binibigay. Kung yan po ang may tutuloy po, matatawag po rinyo dito nga sa pinamimigay na ayuda. Alam mo, Jay, magandang binring up mo yan, ano? Kasi kung titingnan mo yung mga survey natin, ano, itong mga nagdaang mga buwan, kita natin napakalakas ni Vice President Sara Duterte sa Class D and E. Yung Class D and E, lalo na sa E, nandiyan yung mga tumatanggap ng ayuda eh. Sa Class E na yan. At makikita mo na kahit anong bigay nila ng ayuda sa Class E, solid pa rin ang suporta ng mga mahihirap nating kababayan sa ating ikalawang Pangulo. So kumbaga, alam naman natin na galit ang tao eh. The fact na gusto nila si Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo, mas pinagkakatiwalaan nila si Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. Mas mataas ang trust and approval ratings ni VP Sara. So kahit anong bigay nila ng ayuda, hindi siya nagko-convert into increase in trust. So ibig sabihin, Jade, yung ating mga kababayan na tumatanggap ng ayuda, so, wow, they're wise. No? Alam nila. So tanggap sila ng ayuda, pero deep inside, alam nila na hindi katiwa-tiwala itong gobyerno ni Marcos Jr. And I'm speaking dun sa ating mga nasa Class D and E as far as the surveys are concerned. Doon sa sinasabi mo kanina na para hindi magalit ang tao, actually ang tao galit na eh. Magtanong-tanong kayo, lalong-lalo na ngayon na maraming baha. If you ask around, and I think sa SMNI meron kayo dyan mga interview na napapanood ko. Yes, yes po. Merong ini-interview ninyo yung mga ordinaryong mamamayan. Talagang makikita mo no na galit ang tao. Lalo-lalo na yung mga kababayan nating mga nasa DNE na in-interview nyo. Sasabihin nila na galit sila. So, Paano hindi magalit, sir? Kita nyo pinangakuan nila, lalo na sa GR Araneta, na hindi nababahain. Magkano yung binudget doon? Kung hindi ho tayo nagkakamali, at kung nagkamali man ako, pakicorrect na lang, 58 million. Para daw dyan sa sinasabi lang hindi nababahain. Pero ano nangyari? Naubos ang 58 million, mas lumalaho ang baha. Yung dating sinasabi na naging gatuhod, para daw maibsan, umabot na ho, lampas tao. Ay, nako ka, Rudy. Umabot na ho ng lampas tao. Yung 58 million, natapos ang kwento. Mas lalong tumindi ang pagbaha. Kaya alam nyo, dito talaga sa gobyernong ito, pinaka worse and worse and worse and worse. Wala nang ibibida. Wala nang makakatalo. Breaking the record. Lahat na lang, pagsisinungaling, lahat na lang, kagagawa ng pagpapadala kay Tatay Digong, lahat, kampi-kampian, yung mga ahensya. Alam mo, siya sinasamba pero sablay-sablay eh. Kahit sinasamba siya ngayon, sablay pa rin. Maniwala kayo sa akin, pagdating ho ng patapos na yung termino nito, meron ho maglalaglag dito, maniwala kayo sa akin. Dito kay Pangulo, meron maglalaglag dyan. Maniwala kayo. Talagang ilalaglag at ilalaglag siya. Ngayon, pag hindi ka magaling, hindi ka lumipad ng Hawaii, sigurado ka, shoot ka sa banga. Lahat ng ginawa nyo sa mga Duterte, babalik yan sa inyo. Tandaan nyo. Ang tao ngayon, iba na eh. So tatanggapin nila yung ayuda, pero hindi ibig sabihin no, na pinagkakatiwalaan nila si Pangulong Marcos Jr. So ganun po yan. So ang sa akin is sa totoo lang, maganda naman in principle yung ideya ng ayuda. Kaya lang ang problema dyan sa ayuda is kapag kayo mga tumatanggap, ay hindi na sila nakakaalis dun sa sitwasyon na kailangan nilang tumanggap palagi ng ayuda. Kailangan at some point, they have to graduate. No, kumbaga, hindi, meron pa problema, sir. Mind-trap lang kita. Alam nyo, pangit dyan. Hindi naman natin kine-question yung mga nasa pad 2 o tupad. So, lumalabas kasi parang propaganda lang itong tupad na ito. Iikot ng umaga, magpipicture, tapos ang kwento. Yun ang pinakapangit na ginagawa. Hindi ho pinagtatrabaho na 8 oras. 'Di ba?
Siguro, ganun talaga para makapagnakaw kung sino man yung congressman na nakakasakop doon, makapang-umit. Ha? Sasabihin nila, ganito yung na-release namin pera sa tupad, pero hindi fair. Magpo-propaganda, kunyari ikot ng konti, magwawalis na may picture, tapos na ang kwento, babalik ko hapon na ulit. So, sayang lang. No? Tapos na tayo kwento dyan. Wala na akong pag-asa ito si Ngagba. Kahit sino ho i-endorso niyan, wala pa rin ano. Dito tayo. Gusto na pamadaliin ito ni Ilong Ranger. Meron ho siyang banat dito na nais ni Ilong Ranger gawing 4 days a week ang impeachment trial. Wow, gustong pumaldo. Gusto mo 100 million a week? Ha? Ganun ba yon? Hindi ka pa na-kontento. Hindi pa kayo na-kontento, ha? Sa 3 times a week. 75 million. Gusto nyo pa talaga 100 million. Kawawa naman ho ang bansa natin. Kung laging kukuha ng budget. Kung laging 100 million a week. Di 400 million a month. Saan nyo dadalhin nyo? Nagtatanong lang ho kami. Para saan yung 100 million kung gusto nyo gawing 4 na beses sa linggo? Ang tibay din ho ng panga, no? Ang tibay din ho ng panga nyo. Bago, malaki pala yung panga. Malaki nga pala yung panga, sorry ha. Hay, nako, Karudi, oo. Yan, kumabot tayo sa video na ito. Ako naman ho, maglalambing sa inyo, ha? At huwag niyong kalimutan, like, share yung video natin. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Pero syempre, nako, eto pa pala, may pahabol. Kung Duterte ang sagot sa paghihirap ng Pinas, bakit lalo naghirap ang tao nung panahon ni Tatay Digong? Sinungaling ka, ano? Meron question dito. Ano ka ng tipaklong ka? Napakasinungaling nyo talaga. Paano naghirap? Paano nga nasabing naghirap? Sinungaling dito mga nagtatanong na to eh. Paano mo nasabi naghirap anak ka ng tipaklong, napakaswerte na nga natin noong panahon ni Tatay Digong dahil kung hindi si Tatay Digong, siguro tegay ka na. Hindi ka na bakunahan. Yan ang kanyang di ba? Kung Duterte ang sagot sa paghihirap ng Pilipinas, bakit lalo naghirap ang taong bayan ng panahon ni Digong? Wala kang utak. Sa mga katanungan mo na ganyan, hindi mo ginagamit ang utak mo. Pero hindi ka namin papatulan, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Napakasimpleng tanong. Kung hindi ka umaasa sa gobyerno, hindi ka ganyan magtanong. Ang hirap sa'yo, palamunin ka eh. Di ba? Hindi ho masama magkritiko sa gobyerno, pero wag mong iasa sa gobyerno ang kahirapan mo, ang gonggong. Makakapagmura ka dito. Apaka. Ginagalit mo ko, isang mura lang, Anak ng tipaklong to, parang gusto na iasa kay Tatay Digong yung problema mo. Baka 10 anak mo, boss, ha? Iasa mo sa gobyerno. Wala kayong hinantulad doon sa mga taong walang gusto maging, walang mga pangarap sa buhay. Hindi naman natin sinasabi. Yung iba, hindi naman natin sinasabi na, pero gamitin nyo yung utak nyo. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Please like and share nyo yung video natin. At syempre, shoutout segment natin. Mag-ready kayo para sa shoutout segment natin. Kasi medyo, parang maraming magpapa-shoutout. Parang yung iba, hindi ata nakapanood, Pero anyway, pag hindi nyo naabutan yung shoutout segment natin, kayo ho ay mag-back read o kaya naman manood kayo ng replay. Shoutout kay Ma'am Pasita, special mention na Ma'am Pasita, Ma'am Charis, salamat po at more blessing to come. At Romel Yek, shoutout po. Ma'am Malud, Survivor Mix Vlog, shoutout po. Arnel Loren, shoutout po sa inyo. Babes Turkey sa videos, salamat po. Joel Guzman, shoutout po. Mary Ann Gildo, Tarcelo Mondido, sir, shoutout po sa iyo. Ipot Baho, grabe na pala. Mary Gildo, shoutout po sa iyo. Tarcelo again. Roman Rodriguez,
Chito Ruelo, Arnel Lado, shoutout po sa iyo. Marlo Montemayor, shoutout po sa iyo. Elsie Duran, Random Kid Mark Querisco, Johnny Leti, shoutout po sa iyo. Asuraka, shoutout po sa iyo. Danilo Buban, Rogie Lucero, Lorna Guzano, Jolie Caliet, shoutout po sa iyo. Ismael Tangpos, Rogelio Cero, Alan Asuncion, Regalando Fernando, Ging Store, shoutout po sa iyo. Amando Sarumuin Morales, Selena, shoutout po sa iyo. Marisa Vancud, shoutout po sa iyo. Jose Astudillo, shoutout po sa iyo. Fuck, at Lico Nanan, shoutout po sa iyo. Abrevalo, shoutout po. May Kulayon, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan, shoutout po sa iyo. Yan, kung umabot yung shoutout segment natin, ako ay maglalambing. Please like, share yung video. Hanggang sa muli, bye-bye!